Magandang umaga, narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Ada. Napanatili pa rin ni Bagyong Ada yung lakas nito habang binabaybay pa rin yung karagatan palayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Huling namataan yung sentro nito sa layong 140 kilometers east-northeast ng Virac, Catanduanes. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 90 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa north-northeastward ng mabagal. Palayo po yan dito sa area ng Catanduanes. And may kita din po natin ngayon dito sa ating satellite animation na halos wala na tayong mga kaulapan dito sa ating landmass, and mostly yung mga makakapal po na kaulapan na associated with Bagyong Ada ay nandito na po sa may karagatan or mostly offshore na po yung mga malalakas na mga pag-ulan natin. But generally, meron pa rin po mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog na mararanasan mostly dito po yan sa eastern section pa rin ng southern Luzon. So expect po natin until today po yung magiging mararamdaman pa rin natin yung direct effect ni Bagyong Ada in terms po ng mga pag-ulan, but less na po yung mga pag-ulan na ito kumpara sa mga naranasan natin kahapon, mostly dito sa area ng southern Luzon at ilang areas pa po ng Visayas. And ayon naman dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Ada, generally ang pagkilos na po nito ay northeastward or pa-recurve na po ito or nagsisimula na itong mag-recurve palayo po dito sa ating kalupaan. Though for today, may kita po natin dito sa area under yellow shaded circle po natin ay meron pa rin pong hagip na mga areas mostly dito sa may southern Luzon at yung northeastern portion ng Visayas. So dito po sa mga areas na ito, posible pa din yung bugso ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Ada. But generally, northeastward po yung pagkilos nito, palayo na dito sa ating kalupaan. And by Tuesday po ay magiging looping pattern pa yung track nito. And kasabay din po nito, by Tuesday, magda-downgrade pa ito into a tropical depression. And by Thursday naman, kung saan nakita po natin na magkakaroon tayo ng surge ng amihan, ay magda-downgrade pa po itong bagyong ito into a low pressure area na lamang. And base naman po dito sa malalakas na hangin pa rin dahil medyo hagip pa rin or may hagip pa rin po na areas ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Ada. May wind signal number 2 pa rin po tayo nakataas sa area ng Catanduanes at sa eastern portion ng Camarines Sur. Samantala, wind signal number 1 naman sa southern portion ng Quezon kasama na yung Polillo Islands. Maging dito din sa Camarines Norte, rest of Camarines Sur, dito sa bahagi ng Albay, sa Ticao at Burias Islands. So Sorsogon at sa area din po ng Northern Samar. So doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan po natin dito sa mga areas na ito dahil posible pa rin yung bugso ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Ada. And bukod po dito, yung amihan din and yung periphery ni Bagyong Ada o yung outer part po nito, for today meron ding idudulot pa rin na bugso ng mga malalakas na hangin sa area ng Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Ilocos Norte, Aurora, Quezon, Bicol Region, Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Well, tomorrow and hanggang Tuesday naman po, posible pa din yung bugso ng mga malalakas na hangin for most areas of northern Luzon, lalong-lalo na po yung eastern section ng Luzon. So muli po, pag-iingat pa rin or doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. And sa kasalukuyan naman, meron pa rin po tayong nakataas na gale warning sa may eastern seaboard ng southern Luzon. Partikular na po yan sa northern and eastern coast ng Catanduanes, sa Camarines Norte at sa northern coast ng Camarines Sur. Yung mga areas po natin kanina under wind signal sa mga susunod po na issuance ay i-assess po natin or maaari na pong mabawasan na or mabawasan pa po yung mga areas natin under wind signals dahil medyo papalayo na nga po itong si Bagyong Ada dito sa ating kalupaan. Maging ito din pong gale warning natin within the day po ay posibleng i-lift na din po natin yung mga gale warning natin dito po sa areas na nabanggit na ito.
And sa kasalukuyan din po, meron pa tayong minimal to moderate risk ng storm surge dito sa bahagi ng Albay, Camarines Sur, Catanduanes at sa area din ng Sorsogon. Kaya muli, doble ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Samantala sa ngayon po, wala na po tayong naka-issue na weather advisory. So wala na po tayong ina-expect na more than 50 millimeters of rainfall during the 24-hour duration sa mga areas po na naapektuhan ni Bagyong Ada. Ngunit posible pa rin po yung mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na sa ilang areas po yan ng Bicol region pa rin. Kaya po doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan dyan. And para naman po dun sa mga kababayan natin na nakaranas ng mga pagbaha, ay maging mapanuri pa rin po tayo or i-observe pa rin po natin yung ating paligid bago po tayo bumalik sa ating mga tahanan. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. Para po sa kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dosd.gov.ph, at para naman sa pinapalabas ng mga heavy rainfall warnings or other thunderstorm advisories ng ating mga regional offices, bisitahin ang aming website, panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.